Again, it's a very beautiful Sunday. It's a very wonderful Sunday. And I can see wonderful people around here. Beautiful people here. Sino po dito nakasurvive nung February 14? Taas po ang kamay. Sino nakaligtas? Sino po yung marked safe February 14? Yan, lahat po tayo ay naka-mark safe. Ako po, naka-mark safe din po ako, nakaligtas po ako. Yan, hindi pala. Welcome po sa bawat isa. Tingnan mo katabi mo, sabihin mo, masaya ako nandito ka. Sabihin mo din yung isa mong katabi, sabihin mo, mas masaya ako nandito ka kumpara doon sa una kong binate. Yan, welcome na welcome po ang bawat isa sa mga nanonood online sa ating live stream sa Facebook, sa mga nanonood po ng ating hashtag Team Replay sa YouTube, sa TikTok. Welcome na welcome po kayo. Ako nga pala po, si Reverend Fini Plata. Ako po ang senior pastor dito sa JA1 Church, Mataas na Kahoy. We don't talk about any religion. We believe religion. Sinasabi nito, kami lang ang tama, kayo mali. Sinasabi ng religion, kami lang ang ligtas, kayo hindi. Sinasabi po natin ay isang masayang relasyon sa Diyos Ama. Sino po dito ang may relasyon sa ating Diyos Ama sa langit? Amen. Palapakan po natin ang Lord. And ask ko lang po, meron po ba tayong first time sa kauna-unahang pagkakataon? First time po, pwede po bang tumayo? Hindi namin kayo papupuntahin sa unahan. Pwede po bang tumayo po or first time po? Wow, palakpakan naman natin ang Lord sa mga first time. Yeah, welcome po. Pwede bang i-hi natin sila? I-hi po natin, welcome po natin sila. Welcome po kayo, welcome po. Pwede po kayong maupo ngayong oras na ito. Nakakatuwa naman, merong mga first time tayo. Mahal, tubig pala kailangan ko. Yan po, yan. Kailangan ko rin pala din ng tubig. Pero higit sa lahat, kailangan ko ng pagmamahal. Pwede pang pumunta dito ang pagmamahal? Yun. Sino po dito ang nangangailangan ng pagmamahal? Sino hindi nangangailangan ng pagmamahal dito? Mas kailangan ng pera, taas ang kamay. Si Zayn, hindi po niya kailangan ng pera. Anong kailangan niya? Si Lord daw, si Lord. Eme. Okay po. So, ating pong theme ay everyday love. Sabihin po natin, everyday love. And pinag-uusapan po natin ngayong Love Month ay tungkol sa araw-araw na pagmamahal sa atin ng Diyos. This is our third week. Nung first week, nag-share po si Pastor Araki, shinare po niya ay, ano ba yung pag-ibig ng Diyos? Ito po ay sapat at kailangan mo tanggapin. Taas ang kamay na tinanggap ng pag-ibig ng Diyos. Amen. And last week po, shinare po natin, although natanggap na natin ang pag-ibig ng Diyos, bakit pa rin po ba tayo nawawala sa pag-ibig ng Diyos? Pinag-usapan po natin yung sa Lucas 15, mayroon pong tatlong parable si Jesus. Una po ay yung nawawalang tupa. Bakit nga po nawala ang tupa? Nawala dahil choice niya. Pinili niyang mawala sa pag-ibig ng Diyos. At yun naman pong pangalawa, yung nawawalang barya or the lost coin. Bakit nga nawala yung barya? Sa mga pagkakataong hindi sinasadya at hindi dahilan ng barya kung ba't siya nawala. Diba? May ganun tayong pagkakataon, tayo nawawala sa pag-ibig ng Diyos dahil sa mga sitwasyong hindi natin ma-handle. Pero still, hinahanap pa rin tayo ng Panginoon. Taas po ang kamay ng siya ay nakatagpo na ang Diyos. Amen. Kung hindi mo pa nakakatagpo ang Diyos, tingnan mo ang katabi mo, ibig sabihin, yung itsurang yan po ay binigay sa iyo ng Diyos. Gwapo po ba? Maganda yan? Okay. So, Luke 15, hawakan po natin ating mga Biblia. Hopefully, may mga Bible tayong dala. Buksan po natin ang ating Bible sa Luke 15. Itutuloy po natin yung chapter na yon. Kung bakit po ba nawawala tayo sa pag-ibig ng Diyos. Media team, please humabol kayo. Ito po ay mahaba-habang verse. Sheila, kaya mo yan? Buksan po natin ang ating Bible sa Luke 15, simula po sa verse 11. Ipa-flash ko rin po ito sa screen. Sabihin mo sa katabi mo, hoy, mamaya mo ako landiin. Makinig muna tayo. Okay, sabi po doon sa verse 11, babasahin ko po.
O gusto nyo po, sumabay po kayong bumasa sa akin. 1, 2, 3, go. Sinabi pa ni Jesus, may isang tao na may 2 anak na lalaki. Sinabi ng bunso sa tatay niya, Tay, ibigay nyo na po sa akin yung mamanahin ko. So, hinati ng tatay sa 2 ang property niya. Generous ng tatay. Yung tatay po sobrang yaman. May-ari ng ilang ektarya ng lupain na may mga tupa, kabayo, dinosaur, mga ganun po. So, sobrang yaman po nun. After ng ilang araw, binenta ng bunso ang share niya sa property at pumunta sa malayong lugar. Winaldas niya doon ang pera sa bisyo. Ano ginawa ng bunso? Binenta yung kanyang parte. Tapos anong ginawa? Nagkasino, ng babae, nagpogo, nagdrugs, lahat ng bisyo. Inubos yung pera. Next verse 14. Nang maubos na ang lahat ng pera niya, nagkaroon ng matinding tagutom sa lugar na yon. At, nagkaroon ng matinding tagutom sa lugar na yon at nagsimula siyang maghirap. Verse 15. So, nagtrabaho siya sa isa sa mga taga doon. Pinadala siya sa bukid para mag-alaga ng baboy. Verse 16. Gusto niyang kainin ang pagkain ng baboy dahil sa sobrang gutom. Pero walang nagbigay sa kanya ng makakain. Nagtrabaho siya sa piggery. Pero maliit ang sahod at hindi enough ang pagkain. So ano nangyari? Nung nagbubuhos ng pagkain ng pagkain ng baboy, gusto niyang makisalo sa sobrang gutom. Biruin niyo from riches to rags. From sobrang yaman, naging sobrang hirap. Next verse 17. Sa wakas, natauhan siya at sinabi niya sa sarili, sobra-sobra sa pagkain ng mga tauhan sa tatay ko. Doon sa amin doon, may spaghetti, araw-araw may lechon, araw-araw may samgyup, araw-araw naka-milk tea. Pero mamamatay ako dito sa gutom. Babalik na ako sa tatay ko at sasabihin ko sa kanya, Tatay, sorry po, nagkasala ako sa Diyos at sa inyo. Hindi nyo na po ako dapat tawaging anak. Tuturin nyo na lang po ako na tauhan nyo. Tanggapin nyo ako kahit hindi anak. Ako'y gawin nyo na lamang puding tagalinis ng tae ng tupa. Basta ako'y tanggapin nyo. Verse 20, kaya tumayo siya at umuwi pabalik sa tatay niya. Malayo pa lang nakita niya siya ng tatay niya. Sobrang naawa ang tatay. Sino ba hindi maawa? Ang pangit ng damit, amoy baboy, tagal na hindi nagpapagupit, hindi nag-aahit. Sobrang naawa ang tatay. Tumatakbo itong sinalubo ang anak, niyakap kahit mabaho at hinalikan. Sinabi ng anak, Tatay, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako dapat tawaging anak niyo. Pero sinabi ng tatay sa mga tauhan niya, bilisan niyo. Hindi man lang pinakinggan na sinabi ang anak, ang kinausap yung tauhan. Sabi doon, bilisan nyo, magdala kayo dito ng pinamakagandang damit at bihisan nyo siya. Yung aking mga mamahaling Chanel, mga Balmain na t-shirt, dalhin nyo dito. Yung mga Jordan 13, isuot nyo sa kanya. Suotan nyo siya ng singsing at ng sandals. Kunin nyo ang pinakamatabang baka at katayin nyo, iletsyon nyo. Kumain tayo, magluto kayo ng spaghetti, ng fruit salad, ng coffee jelly, ng cordon bleu, lahat, lutuin ninyo. Magkaldereta kayo at mag-celebrate tayo. Kasi namatay na tong anak ko, pero nabuhay ulit siya. Nawala siya, pero nahanap din. At nagsimula silang mag-celebrate. Nakakasunod po ba kayo sa storya? At next verse 25, nasa bukid naman nun ang panganay. Nang umuwi siya at malapit siya sa bahay, narinig niya na habang malayo pa ay may tugtugan at may sayawan. Narinig niya may nagbibidyo okay. Tinawag niya ang isa sa mga tauhan, itinanong kung anong nangyari. Verse 27, sumagot ang tauhan, hindi niyo po ba alam, boss? Dumating yung kapatid niyo. Pinakatay ng tatay niyo yung espesyal na baka kasi nakabalik ng ligtas at walang sakit ang kapatid nyo. Nagalit ang panganay at ayaw pumasok sa bahay. Ba't ka hindi magagalit? Bakit nagalit kaya yung panganay? Unang-una, yung nakanta sa video okay sintonado. Kahit ako magagalit ako, pinakanta nyo na naman si ano. Okay. Wala bawal mag-name drop.
Nagalit ang panganay at ayaw pumasok sa bahay. Pinuntahan siya ng tatay niya at pinakiusapan. Nagtatampo yung panganay, nakaupo sa labas. Nalaman ng tatay, pumunta, pinakiusapan. Pero sinabi niya sa tatay niya, "Tay, di ba, nagtrabaho ako sa inyo ng maraming taon na parang alipin. Hinuhugasan ko lagi ang tae ng mga baka. Nililinis ko lagi ang mga pinagkainan ng mga tupa. Ako'y nakagat na nung dinosaur mo. At sinunod ko lagi ang mga utos nyo. Pero kahit minsan, di nyo ako binigyan ng kahit isang maliit na kambing para mag-celebrate kasama nga mga kaibigan ko. Pero nang dumating yung anak mo na yan, na inubos ang pera nyo sa mga prosti, pinakatay nyo pa ang espesyal na baka para sa kanya." Galit na galit yung kuya. Tama ga? May point yung kuya, tama po ba? Verse 31. Sumagot ang tatay, "Anak, lagi kitang kasama. At lahat ng meron ako ay sa iyo. Pero dapat tayo mag-celebrate at magsaya. Kasi namatay na tong kapatid mo, pero nabuhay ulit. Nawala siya, pero nahanap na." Amen. So yung po, ang Diyos po ang mataas sa ating banal at buhay na salita. Kung makikita po natin, isa naman po uli ang storyang yan na may family problems. Isa na naman po yung storya na nagkaroon ng hindi magandang sira ang aking laptop. Asa cellphone ko? Cellphone ko, please. Pwedeng pairam po ng cellphone ko. Maraming salamat po. At hindi po mabuhay ang laptop ko. Okay po. Kung makikita po natin, thank you Joshua, kung makikita po natin, isa na naman po itong storya sa Biblia na parang hindi nagkakayos ang pamilya at masasabi natin na parang unfair. Na parang napaka-unfair naman nung story. Naniniwala po ba kayo? Na parang unfair po ang story. Kasi yung bunso, ginastos lahat, pagbalik, nilibre pa, nagpakain pa. Pero yung panganay, halos binigay ng buong buhay niya, pero hindi man lang pinagkatay ng kambing at gawing tsampene. Pero alam nyo po, ang title po na i-share ko ay, next po, selfless love. Yan po, selfless love. At makikita po natin dito muli, bakit ba tayo nawawala sa pag-ibig ng Diyos? We believe, sa storyang yan, marami sa atin nakaka-relate na ganun talaga. May pagkakataon ang masama, siya pa ang nagiging maayos, at yung pang mabubuti, sila pa yung napapasama. Amen po ba? Nandyan pa po ba kayo? So let's continue muna po. Let's pray. Pwede po ba tayong umayon sa panalangin ito? Panginoon, salamat sa umagang ito. We believe, God, na ang pag-ibig mo sa amin ay selfless. Hindi natingin sa sarili, kundi natingin sa kabutihan mo. Tulungan mo kami na maunawaan ang pag-ibig mo at bumalik kami kung kami nawawala sa iyo. Salamat po. In Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. So ituloy po natin, nung una po ay nawawalang tupa last week. Kaya nawala dahil yung tupa mas pinili niyang umalis. Pangalaway, nawawalang barya, kaya nawala dahil sa mga sitwasyong hindi inaasahan at hindi natin makontrol. Ito po yung pangatlo. Next po, lost bunso, nawawalang bunso o prodigal son. Bakit nawala yung bunso? Looks for rewards instead of relationship. Bakit nawala ang bunso? Ang hinahanap ay reward kesa sa relasyon. Keyboard this please, Joshua. Kakatuwa po, biyaya po ng Lord, si Sky po ay lumaban sa school niya ng singing competition at siya po ay nakatanggap ng first place. Wow! Palakpakan naman po natin ang Lord. At ako po ay tuwan-tuwa po noon, nalaman ko po, nag-chat po sa akin ng asawa ko. Nag-chat po sa akin ng asawa ko, pinakita sa akin ng video, si Sky ay first place. So nakakatuwa, nung pinanood kong video, ako'y mangiyak-ngiyak.
Dahil nakanta po siya nung kanta, rinig na rinig ko yung boses ko, na kaya po siya nanalo dahil mana po sa akin at sa asawa ko. At ako po'y nagpapasalamat muna una po kay Coach Uwa kasi si Joshua po ang vocal coach niya. Nagpapasalamat rin po ako kay Coach Gloria. Nandiyan ba si Gloria? Kay Coach Gloria, kay Coach Roslyn. Kasi po, palakpakan naman natin ng Lord sa buhay ng mga vocal coaches. Kasi po kung wala po si Gloria at si Roslyn, wala silang pamantayan na Aysala. Ayun po. Tama. At alam niyo po, si Sky daw po ay, nung kinikwento po ng asawa ko kasi nakahabol siya na panonood, ina-expect daw siya na siya'y mananalo. Ina-expect niya na siya'y mananalo. Kaya nung nanalo po siya, tuwan-tuwa, ang unang sabi agad sa akin ng asawa ko, mahal, ibili mo daw si Sky ng Jollibee kasi siya ay nanalo. Sabi ko, wala bang premium school? Meron, certificate. Pero cash prize, wala man lang. Pero ibili ko daw ng Jollibee kasi bigyan ko daw ng reward kasi siya ay nanalo. Diba? Tunay naman na kapag tayo ay may nakuha, binibigyan ng reward. Amen po ba? Pero what if si Sky ay hindi nanalo? What if siya ay naging sintonado sa kantang yon? Bibili ko pa rin kaya siya ng Jollibee? Sa tingin nyo? Hindi. Ang asawang ibibili ko ng Jollibee. Hindi. Naisip ko, baka hindi ko naibili kasi isipin niya, hindi naman ako nanalo pero may Jollibee pa rin ako, so hindi na ako magpa-practice sa sunod. Nagets niyo po ba? May Jollibee naman ako kahit hindi ako nanalo, so okay lang nabastahin ko yung kanta. So, tunay naman, we reward those who are deserving. Tama? Binibigyan natin ng gantimpala yung deserving. We get what we deserve. At sa tunay naman po, sa mundong ito, we get what we deserve. Nakaka-reward lamang tayo kapag may maganda tayong ginagawa. Sabi nga doon sa Matthew 25 verse 21, sabi po doon, ito po yung story ng parable of the talent. Sabi po doon, his master replied, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful of few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness." Ibig sabihin po nito, dahil yung servant na yon ay binigyan siya ng 5, itinago niya at naging 10, bibigyan siya ng gantimpala. Kasi nagsikap siya eh. Sa mundong ito, may reward tayo kapag tayo ay may magandang ginawa. Pero anong ginawa ng bunso? Sinabi ng bunso sa tatay, "Tay, isang araw lang isang araw, out of the moment, tay, pwede kang akin na yung kayamanan ko." Isa sa mga pinagtataka ko sa storyang yon ay ibinigay agad nung tatay. Halimbawa ikaw, sino po may anak na, taas ang kamay? May anak na alam ng lahat, taas ang kamay. Yan. Biro lang po yun. Edit nyo po yan. Halimbawa may anak kayo at basta na lang sinabi sa inyo, "Daddy, o kaya Ma, pwede kang pahinging 1,000. Bibigyan nyo ka basta-basta?" Di kayo hindi. Humingi nga ng 100, hindi mo bibigyan. Ay meron nga mga nanay pag humingi, "Ma, pahinging 20. Ikaw bata ka, anong akala mo sa akin? Puno ng puro pera. Sa napakatamad mo, ganyan. Madami agad na sabi, ang hinihingi lang ay 20. Di ka po. Pero yung anak, yung bunso, humingi, binigyan agad. At minsan, ganun din tayo na nahingi sa ating Diyos Ama. Gusto natin, pag nahingi tayo sa Diyos, "Lord, ibigay mo na agad. Ibigay mo na. Lord, akin na yung akin." Diba? "Lord, i-bless nyo ako. Lord, pasaganahin nyo ako." Diba? Nahingi tayo na, "Lord, bigyan nyo ako ng buhay na maraming pera. Lord, bigyan nyo ako ng buhay na ganap at kasiyasiya." And most of the time, kapag humingi tayo, ibibigay. Diba sabi yun sa Bible? Humingi ka at pagbibigyan. Sino po dito yung marami ng answered prayers? Taas ang kamay, maraming answered prayers. Di ba ang sarap na may mga answered prayers? Ang sarap magpuri sa Panginoon, itaas ang kamay kapag ang panalangin mo ay sinagot. Di ba? Pero alam nyo, next nga, sometimes po kasi, those rewards are also ingredients to leave the reward giver. Maraming pagkakataon or
mahina lang, na kapag ibinigay na sa iyo, iiwan mo na yung nagbigay. Na kapag natanggap mo na, mawawala na tayo dun sa nagbigay. Meron pong story na kinikwento si Bishop na may dinideliver, may pinag-pray daw po siya. Sabi po nung lumapit daw kay Bishop, Bishop, ako po ay may sakit sa atay. Pwede po bang ipanalangin niyo po ako, i-deliverance niyo po ako? Sige, di syempre, pinag-pray. Pagka-pray, gumaling. Nangako siya, sige po, Panginoon, salamat po sa buhay ni Bishop. Ako po ay maglilingkod sa inyo, maglilingkod po ako sa inyo. After nun, 5 years, hindi na naglingkod sa Panginoon. Pagkapatapos mag-pray, hindi na bumalik sa paglilingkod sa Panginoon. Na-attend nung una, pero hindi na uli bumalik. Tapos after 5 years, may message daw uli si Bishop. Sabi, Bishop, bumalik po yung sakit ng aking atay. Pwede po bang pa-deliverance ako? Ay syempre, pag ikaw ay pastor ng JA1, dapat sobrang bait mo. At sobrang malawak ang pangunawa mo. Sino po dito ang papastorin? Dapat sobrang laki ng pangunawa mo. Lalo na yan, tingnan mo ang katabi mo. Sabihin mo sa katabi mo, buti na lang. Mabait sa iyo si pastor. Sobrang laki ng pangunawa. Di pinag-pray ni Bishop uli. Bishop, ito po, tanong ni Bishop, nangangako ka ba na maglilingkod ka sa Panginoon pag ikipinagaling? Opo. Opo, Bishop. Pinag-pray uli. After may pag-pray, gumaling uli. Yan. Pero, hindi pa rin naglingkod sa Panginoon. After a few years, nawala pa din. Nandyan pa ba kayo? Tapos, after a few years uli, nagbumalik uli yung sakit at lumala. Lumapit uli kay Bishop. Nag-chat kay Bishop, Bishop, nangihina na ako. Ang aking atay uli. Please po, ngayon po talaga maglilingkod na ako sa Panginoon. Di lumapit kay Bishop, nagpa-pray. Ay si Bishop, nung pinag-pray, ano nga sinabi? Nung pinapag-pray, sabi, nagsisisi ka na ba? Opo, nagsisisi na po ako. Sige, Panginoon, kita niyo po ito. Pagalingin niyo na po. At kung kalooban niyo po, Panginoon, kunin niyo na po. Sa pangalan ni Jesus. Amen. After ilang araw daw, kinuha na ng Lord. 2 araw, 2 days, kinuha ng Lord. At least, hindi nagkasala. Bakit? Nagsisinungaling sa Panginoon, maglilingkod ako pero hindi naglingkod. At least, kasama na ng Lord. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, kaya ikaw. Minsan kasi, pag binigay na sa atin ng Lord, nawawala na tayo sa Kanya. Pero minsan, ang Lord ay talagang minsan hinahayaang i-let go tayo. Alam niyo po, nung kahapon po, nung ginagawa ko tong preaching na ito, ay nakaano po ako sa YouTube. Tapos nakita ko po na yung isang video sa YouTube na tumugtog po yung isa sa paborito kong banda a few years ago. Tapos po mga millennials. Yung isa po sa mga paborito kong banda ay tinugtog po ito dun sa Baguio. So, nung narinig ko po itong melody na ito, parang may bumalik sa akin. Pwede mong tugtugin yung intro? Alam niyo po yung kantang yan? Ari, napaka-sentimental sa akin. Kantahin nga natin. Because you've gone and left me standing all alone. Tomorrow on my own. Kung alam nyo to, sumabay kayo. But baby, before I let you go, I want to say I love you. Okay, tama na. Naalala ko po itong kantang ito. Sino nakakaalam yon? It is a song about letting go. Ay dati po ako, nasa maling relasyon po ako dati. Tapos pinagpalit po ako niya sa mas malapit. Pinagpalit po ako ng babaeng yun sa mas maputi. Ay hindi pala, iba pala yun. Basta kami hindi ko alam kung ano nangyari sa amin. Pero sa sobrang hirap po ng sitwasyon ko noon,
wala po akong choice kundi i-let go siya. So imagine nyo po ako po ay nandiyan pa po ba kayo? Imagine nyo po ako po ay nag-OJT sa Cavite, papunta po ako sa OJT namin, ako'y nakasakay sa van, may mga katabi akong hindi ko kilala, ako po ay nakasalamin, naka-shades, naka-headset ako, at pinapatugtog ko, before I let you go. Habang nakaupo ako sa van, natulo ang luha. Tapos yung mga katabi ko natingin sa akin, wala akong pakialam. Kasi feel ko, kailangan kong i-let go na to. Kailangan kong i-let go na to. Yung babaeng ito. Yan. Kaya po ako natutong mag-keyboard. Ang una ko pong kantang natutunan, Before I Let You Go. Alam niyo po ba? Alam niyo yung feeling na kaya pala inilet go sa akin ng Lord. Kasi may purpose. Minsan kasi, kailangan tayong may i-let go kasi may dahilan. Kung hindi ko po siya ni-let go, hindi ko makikilala ang maganda kong asawa ngayon. Bawi, biglang ganon. At kung hindi ko po nakilala magandang asawa, wala po akong magandang anak na magaling kumanta. Kung hindi ko po nakilalang, kung hindi ko nilet go yon, iba siguro ang asawa ko. Hindi ako pastor dito. O, siguro, hindi ko alam kung magkaka-JA1 dito. Kung hindi ako naging pastor dito, asa na lamang yung mga leaders, asa na lang si Uwa. Ano na lang buhay ni Uwa ngayon? Siguro tatay na yan, di ba? O. Si Anthony, ganun pa din. Di, biro lang. So, everything that is being let go, lahat na nila-let go, may purpose. Kaya binigay nung ama, nung hiningi nung anak, tay, pahinging madaming pera, yung kalahati ng kayamanan akin na. Binigay nilet go ng ama. Bakit? Kasi may purpose siya. May dahilan siya. Ano po yung purpose? Next po. Kasi mas higit mong kailangan yung relasyon sa ama kaysa sa yung reward na galing sa kanya. Sadyang hinayaan ng ama na i-let go yung anak para maranasan ng anak yung mga hindi magagandang bagay. Yung ma-experience yung anak yung hindi magagandang bagay sa mundo. Ma-experience ng anak na yung sin. Yung anak naranasan ng lahat. Sugal, babae, alak. Siguro kung may drugs noon, naranasan ng drugs. Na-experience lahat nun ng anak. At nung naubos, nalaman ng anak, hindi yun ang makaka-fulfill. Malalasing siya, masaya lang nung gabing yon. Pero kinabukasan, hindi yun ang makakakumpleto. Hinayaan ng Diyos Ama yun para malaman nung anak na hindi niya kailangan yung pera. Ang kailangan niya, hindi niya kailangan yung reward. Ang kailangan niya, relationship sa Diyos Ama. Alam niyo po, meron po akong kakilala, ayun po ay tiyuhin ko. Talagang kasama po namin yung dati sa negosyo ng aking ina. Ayun po ay madaming pera. Pero gabi-gabi kung saan nagpupunta. Napunta sa isang lugar na nagbi-blink-blink. Tapos may nasayaw dun sa unahan na may poste na ganun at may nasayaw. Tapos sila kasama mga barkada niya, lasing, nagbabarik, ubus ang pera, tapos uuwi sa bahay, galit na galit ang asawa, maghihiwalay. Akala niya ganun na yung masayang buhay. Masaya siya nung moment na yon. Masaya lagi siya sa moment na kasama ang barkada at nagtatawanan. Masaya at the moment na may nakikita sa unahan na babaeng nasayaw. Pero deep inside, hindi makumpleto. Alam niyo po, nung nakakilala siya sa Panginoon, tinalikuran niya lahat ng yon. Iniwan niya lahat ng bisyong yon. At ngayon po talaga mas binila siya ng Lord. Yung negosyo niya mas pinalaki at mas gumanda po ang buhay nila. Mas gumanda ang relasyon niya ng asawa niya. At ngayon, mas matinding maglingkod sa Panginoon. Palakpakan po natin ang Lord. Hinayaan ng Diyos na maranasan. At ikaw, tayo, minsan purposely God lets us mapasok sa sala, ma-experience ang mali, para malaman mo na hindi yun talaga ang kailangan mo. At ang kailangan mo ay siya lamang. Amen po ba? At minsan din, God sometimes purposely hinahayaan niya tayo sa isang maling relasyon para makita natin na hindi sila ang makakakumpleto sa iyo at para makita mo na ang relasyon lamang sa Diyos Ama ang pinakakailangan mo. And wait, there's more. Baka hinahayaan ng Diyos na masaktan ka sa nakaraan mo para makita mo yung kahalagahan
at yung mas better na future mo. Amen po ba? Alam niyo po yung theme song namin nung kami kinasal, kung alam niyo po yung kantang God Bless the Broken Road. Ang lyrics po nun ay, kota na ako sa pagkanta. Parang may sirang daan, pero hinayaan ng Lord na masira yung daan. Kasi yung daang yon pala ang magdadala sa akin para sa Kanya. Na minsan, kailangan masira yung daan natin. Kailangan natin masaktan para madala tayo sa tamang tao. Pero hindi ibig sabihin, papasok ko na sa kung ano-anong relasyon ngayon. Sino po dito maraming ex? Pero kay Ate Telma. 7 po ang sa Lula Telma sabi niya Tunay mo ba? Sino po dito maraming nakaraan? Yan. Charles? May tumasang kamay. Cedric? Wala daw, wala. 1 Peter 1 verse 6, sabi po doon, so be truly glad. There is wonderful joy ahead, even though you must endure many trials for a little while. These trials will show that your faith is genuine. Sabihin nyo nga po, faith is genuine. Ibig sabihin po niyan, kahit may mga pagsubok, may kaligayahan sa dulo. Kasi yung mga pagsubok na yon, pinapakita na ang pananampalataya mo ay tunay. Ang pag-ibig mo ay tunay. Kaya minsan pinapakita sa iyo ng Diyos Ama, kung may naranasan kang hurt in the past, kung may naranasan kang parang nung natanggap mo yung sobrang saya mo, tapos hindi pala yun makakumpleto sa'yo, na na-fulfill ka, tapos biglang bumagsak ka, ibig sabihin, hinayaan ng Diyos Ama na maranasan mo yon para mas tumibay ang pananampalataya at pag-ibig mo sa Kanya. But I am telling you this, the moment na gusto mong bumalik sa Kanya, gaya nung anak, bumalik ka lang. Huwag kang mahiya na bumalik sa Diyos Ama. No hesitation, tanggap ka niya. Ganun kanya sobrang kamahal. Maaring malayo ka sa Lord, ang tagal mo nang hindi nasimba, ang tagal mo nang hindi nakapagbasa, tagal na nating hindi nakapanalangin, ang tagal mo nang hindi nakausap ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang love letter sa iyo. Maraming matagal na, pero ulitin ko, isang balik mo lang. Gaya nung anak, sobrang baho. Feeling mo, ang baho mo, ang dumi mo. Pero bumalik ka lang. Yayakapin ka niya at papaltan ka niya ng panibagong damit at aayusin niya ang buhay mo. And still, wait, there's more. Hindi pa. Still, He wants to give you a relationship. Gusto niya ibigay sa iyo, hindi lang rewards. Gusto niya relationship. Nakita ko, Lula Telma, nung kami nag-life group sa Kaipatag, may finifill upan na may logo ng barangay o ng bayan. Sabi ko, Lula Telma, ano yan? Mayroon daw ayuda. Anong mangyayari doon? Pag daw binigay sa mayor o sa barangay, hindi ko alam kung saan bibigyan ka daw ng 5,000. So, ibig sabihin, pag binigay, peperma ka, may papel, babalik. Sino nakatanggap ng gano'n? Taas ang kamay. Yeah. Parang ganun yung reward. Ang tingin natin sa ginagawa natin ito'y relihiyon. Sabihin mo, hindi po ito relihiyon. Paano bang relihiyon? Permahan mo to, fill upan mo to, ibigay mo sa Diyos, bibigyan ka. Tapos, yun na. Paano pag hindi ka nakapag-fill up, may matatanggap ka? Wala. Hindi po tayo ganon. Mas maganda ang relasyon kaysa sa relihiyon. Ang relasyon parang ganito. Kahit wala akong fill-upan, dahil kaibigan ko si Kapitan, dahil kaibigan ko si Mayor, lalapit ako doon, upo ako, Mayor, kamusta? Kamusta ang inyong anak? Kamusta ang ginagawa natin dyan? Ganon. Ay siya, ito, bibigyan kita ng pera. Kasi may relasyon ka sa iyo. Paano po itong pinirmahan ko? Ay, wag na yan, ako nang bahala dyan. Ganon po tayo. Hindi tayo may fill upan para lang may matanggap. Hindi po tayo relihiyon. Tayo ay relasyon. May relasyon ka sa Diyos Ama. Kaya kahit lumapit ka sa Kanya, may gantimpala na ibibigay sa iyo. Palakpakan mo naman ang ating Diyos Ama. Kaya sa tunay, kung napalayo ka sa Panginoon, o kung ngayon ka lang uli nakasimba, o ngayon ka lang uli nakalapit sa Panginoon,
bumalik ka lang gaya nung bunsong anak. Kasi sa tunay, love is sweeter the second time around. Tama po ba? Yan. Sabihin mo sa katabi mo, tunay na masarap sa piling ng Diyos. Tunay na masarap sa piling ng Diyos. And lastly, number four. Pag-usapan naman natin yung kuya. Sa tingin ko, mas marami nakaka-relate sa kuya. Bakit nawala yung kuya? Nawala dahil nakatingin sa sarili at hindi sa ama. Siguro marami dito ang nagtampo o nainis sa Diyos kasi hindi natupad yung mga panalangin. Recently, ang dami ko pong naipag-pray, mga may sakit, mga parents ng ating mga kasama dito sa church o mga kaibigan ng mga kasama natin dito sa church, mga may sakit talaga. Pag pinagpe-pray ko po sila, isa lagi ang tinatanong ko, kayo po ba'y naniniwala na gagaling pa kayo? Isa lang ang sagot nila. Kahit kita nyong lambot na lambot, hinang-hina, kalalabas lang sa ospital, isa lang ang sagot nila, opo, nananampalataya. Pero, mahirap po. Bakit mahirap? Kita mo kasi kita kasi nila, yung alam mo yung pagod sa ospital na nakaswero ka, tapos yung iyong mahal sa buhay, naghahanap ng pera, yung pambayad sa ospital, yung mga ganung bagay. At kita mo rin sa kanila yung takot, pangamba tungkol sa kanilang buhay, sa kanilang mahal sa buhay, sa kanilang kinabukasan. Kaya tama ang sagot nila, opo, naniniwala ako, gagaling ako. Pero mahirap sa moment na yon. At siguro maraming nawawala kasi nakatingin, hindi maiwasan sa moment na yon na nakatingin sa sarili, na nakakaranas ng sakit karamdaman. Alam niyo po ba, sinasabi ko lagi, sino po dito nakatungtong pa sa ating lumang church? Doon po, sa ngayon ay Villarica. Yan. Sino po yung hindi naka-attend dati sa ganun? Taas po ang kamay, yung nadatnan na po ang church natin ay dito sa lugar na ito. Yan. Sino po dito yung makaka-attend pa pag tayo nagpatayo ng napakalaking mega church Ultra Pro Max? Dito, amen. Sinasabi ko nga po, kung lahat ng umattend noon sa lumang church ay hindi umalis at nanatili, siguro tayo ngayon ay 4 na service at punong-puno kada service. Pero bakit may nawawala? Ang common thing, ang dahilan po, tumingin po muna kayo sa poging pastor. Kung hindi po kayo naniniwala na pastor ako, huwag kayong tumingin. Sa pogi na lang po kayo maniwala. Yan. Biro lang po. And the common thing, bakit may hindi na nanatili at nawawala ay yung tawag na church hurt. Sabihin po natin, church hurt. Bakit na-hurt sa church? Na-hurt sa mga kasama sa church, either na-judge sa loob ng church, or di napahalagahan, na-betray, iniwan ng kasama sa church, or na-abuso mentally, emotionally, verbally, nagkakaroon ng church hurt. Isa pa, na-hurt kasi ang daming tanong tungkol sa Diyos. Nalito tungkol sa Biblia, nalito sa doktrina, nalito kung tunay bang Diyos si Jesus o hindi, nasabihan ng ibang pananampalataya, church hurt na wala sa church. Or na-hurt mismo sa Lord. Paano bubo tayo nasasabi nating nasasaktan tayo sa Diyos? Gaya ng unanswered prayers. Taas ang kamay na may mga panalangin, hindi pa nasasagot. Let's be honest. Panalangin hindi pa nasasagot. Problemang sunod-sunod. Sakit karamdamang hanggang ngayon hindi pa nagaling. Kamatayan ng mahal sa buhay. Gaya ng kuya, na hurt din ikaw. Ang kuya ay nasaktan. Kasi ako'y buong buhay ay nagtatrabaho sa hasyenda niyo po. Pero ni isang kambing, hindi mo nyo man lang ako na ipagpatay. Para tayo yung kuya. Ang dami nating tanong sa Panginoon.
Lord, bakit ganito? At Lord, nasaktan ako. Hindi pa nasasagot ang panalangin ko. Sunod-sunod ang problema, etc., etc. At sa tunay, hindi natin masisisi yung kuya. Tama po ba? Nandiyan pa po ba kayo? Parang napaka-timing ngayon. Hindi natin masisi yung kuya kasi parang unfair talaga. Kung ako yung katiwala, masasabi ko nga, gagatungan ko pa yung kuya. Alam mo, boss, tama. Kita kita yung naghihirap din eh. Hindi ka man lang pinagpatay ng kambing. Sino yung manggagatong dito? Taas ang kamay. Next verse. May papakita ko sa inyong verse. Next po. Basahin po natin. Verse 31. 1, 2, 3, go. Kot ang tatay. Sabi ng tatay, anak, lagi kitang kasama at lahat ng yan, lahat ng akin ay sa'yo. Ito ang isa kong tanong. Lahat pala yan ay lahat pala ng sa tatay ay doon sa kuya. Ba't hindi nahingi ang tatay? Ba't hindi nahingi yung kuya? Sa tingin nyo, pag humingi yung kuya, pwede kang yung kalahati ay ibigay nyo rin sa akin. Sa tingin nyo, ibibigay hindi? Ha? Ibibigay. Sa tingin nyo, at the moment, humingi yung kuya, pwede kang kahit 2 kambing lang, gagawin kong champene at kaldereta. Tapos yung ulo, gagawin kong kinamatisang kambing. Pwede ka po. Sa tingin nyo, ibibigay hindi. Sa tingin nyo po, ibibigay hindi. Ito ha, ulitin ko. Naniniwala ba kayo na kapag humingi kayo sa Diyos, ibibigay? Yung naniniwala lang ang makakatanggap, magmamanifest sa buhay niya. Ulitin ko ha, naniniwala ba kayo na kapag humingi kayo sa Diyos, ibibigay niya sa inyo? Amen. Kung taas ang kamay, naniniwala, pag humingi siya sa Diyos, ibibigay sa kanya ng Diyos. Taas ang kamay, hindi tumaas ang kamay, hindi ibibigay sa'yo, hindi ka nataas ang kamay eh. Naniniwala tayo, bakit? Unang-una, sabi sa Biblia, Matthew 7:7. Sabi po doon, keep on asking and you will receive what you have asked for. Keep on seeking and you will find. Keep on knocking and the door will be open. Lahat na nakasulat dito, mangyayari at nangyayari. Sabi sa Tagalog, humingi kayo sa Diyos at bibigyan kayo. Sabi sa Biblia, sabi sa kanyang buhay na salita, kapag humingi ka, ibibigay sa iyo. Sino naniniwala kapag humingi ka, ibibigay sa iyo? Ako'y naniniwala, kapag humingi ka, ibibigay sa iyo. Kapag humingi ka sa Diyos, ibibigay niya sa iyo. Kaso, may pagkakataon na kapag humingi ka, yung ine-expect mo matatanggap ay hindi iyon. Naranasan ka na bang humingi sa Diyos? At ang sinabi ng Diyos ay, anak, hindi yan ang kalooban ko sa iyo. Saan po nakaranas na? Nahingi ka na ikaw ay makapasa sa trabahong yon. Pero sinabi ng Diyos sa iyo, anak, hindi yan ang kalooban ko sa iyo. May ibinigay ang Diyos, hindi. Meron. Anong sagot? Anong sagot ng Diyos? Hindi. Yung ibinigay niya sa iyo ay hindi. May ibinigay, pero hindi. Naranasan nyo na ba na nagsabi ang Diyos na, anak, wag muna. Pinipilit mo na, Lord, ngayon na. Pero sinabi ng Lord na, anak, wag muna. May binigay ang Diyos? Oo. Anong sabi niya? Wait. Hintay. At minsan tinatanong natin, Lord, siya na ba? Lord, sana siya. Lord, sana siya. Lord, sana ay siya. Pero sinabi ng Lord sa iyo ay, anak, hindi siya. May binigay ang Diyos na sagot? Meron. So may binigay ang Diyos? Meron. Ano sagot? Hindi siya. Sabihin mo sa katabi mo, pasensya na. Hindi siya. Minsan kasi, ang hinihingi natin bato, ang gusto ng Diyos ibigay, tinapay. Minsan kasi, hindi natin alam, ang hinihingi natin ay ahas. At ang gusto ng Diyos ay isda.
Hindi natin alam, yung hinihingi pala natin ay in the long run ay makakasakit sa atin. Kaya pala, ayaw ibigay sa'yo ng Diyos. Pero mapilit ka kasi. Yan tuloy, nasaktan tayo. Sabi po sa kadugsong na verse 9, Mateo 7 verse 9, kayong mga magulang, kung ang anak nyo ay humingi ng tinapay, bibigyan nyo ba ng bato? Kasi nga, humingi si Sky, Daddy, I want bread pan. Mahilig po yung sa bread pan. Tinapay. Ang ibinigay ko ay bato. Ano kayang reaksyon ng aking anak? Ibabato sa akin nun yung bato. Verse 10, at humingi siya ng isda, bibigyan nyo ba ng ahas? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Basahin natin yung naka-underline. 1, 2, 3, go! Ibibigay niya ang mabubuting bagay sa mga humihingi sa Kanya. What if kaya pala hindi niya ibinibigay kasi ang hinihingi mo ay hindi mabuting bagay. Ang hinihingi mo ay para lamang sa sarili mo. Alam niyo, natanong ko rin to dati. Tanong ko, Lord, alam niyo, isa sa mga prayer ko dati, ewan ko lang kung prayer niyo rin ito, Lord, sana manalo ako sa loto. Story lang, yung isa kong pinsan, attendant church, nung hapon tumaya. Matthew 7:7 yung team verse. Anong tinaya? Kumpiang na 7. Nanalo. Abakay ka eh. Prayer ko, Lord, nanalong pinsan ko, ako loto ang tataya. Hindi binigay ng Panginoon. Nagtampo ako sa Lord nun. Gaya nung kuya. Alam niyo ba't nagtampo yung kuya? Alam mo ba't ka nagtatampo sa Lord? Kasi nakatingin ka sa sarili. Hindi sa'yo mahalaga yung mas magandang kalooban. Ang gusto mo, ngayon. Gusto ko mag-enjoy ako ngayon. Gusto ko masaya ako ngayon. Hindi natin kayang mag-intay. Ang tinitingnan natin ating sarili. Hindi tayo nakatingin dun sa isang natagpuang tupa. Hindi tayo nakatingin dun sa iniwan ng Diyos nung 99. Hindi na tayo, wala tayong pakialam. Kung may isang maligtas, basta tayo nakatingin sa sarili. What if? Kaya pala, iba ang sagot ng Diyos kasi mas may better siyang plano para sa iyo. Gaya nung akin. What if sadya palang hinayaan ng Lord na umiyak ako at sauluhin ko yung kantang Before I Let You Go kasi mas maganda ang ibibigay ng Lord sa akin. Bawi na. What if yung hinihingi mo ay pogi, matangkad, taga malayo, chinito. Pero ibibigay pala sa iyo ay pogi, matangkad, malapit at moreno. Oh. Kaya sabihin mo sa katabi mo, partner. Hawakan mo sa balikat, sabihin mo, partner. Buti na lang. Kalooban ng Diyos ang hinihingi mo. Alam nyo sa tunay, napakapalad ng bawat isa. Palapakan nyo naman ang bawat isa. Napakapalad mo, kapatid. Kasi kahit hindi natupad yung mga panalangin mo noon, nagpapasalamat ka pa rin sa Panginoon. Minamahal mo pa rin ang Panginoon. At alam ko, you are in a better place ngayon. Nasa tamang tao ka ngayon. Pero yung mga kabataan na nag-aaral pa, yung diyan pa, biro lamang po. Palapakan po natin ang Lord. Iiwan ko po ito kay Hulban, please. Keyboard, Hulban, kahit sino. Iiwan ko po ito sa inyo. Basahin po uli natin yung naka-underline. 1, 2, 3, go. Ibibigay niya ang mabubuting bagay sa mga humihingi niya. Alam niyo yung kuya? Sino po nakaka-relate sa bunso? Nasang kamay. Ulitin ko po, sino pong nakaka-relate sa bunso? Sino po nakaka-relate sa kuya? Mas marami sa kuya.
Alam nyo, sa mga nakarelate sa kuya, hindi mo kailangang impress ang Diyos Ama para bigyan ka. You are loved. Mahal na mahal ka niya ngayon pa lang. Ikaw ay anak niya at ikaw ay sa kanya. Kung ano ka ngayon, yun ka na. Ang pag-ibig ng Diyos Ama ay selfless. Sabihin nga po natin, selfless. Hindi niya iniisip ang sarili niya. Ikaw ang iniisip niya. Kaya nga niya, kung sa iba binigay agad, baka kaya hindi binigay o hindi pa binibigay kasi may mas magandang plano ang Diyos sa buhay mo. At parte yun ang pagmamahal niya sa buhay mo. Kaya hindi niya ibinigay. Kaya hindi pa niya binibigay. Kaya niya pinaranas. Kaya kanya hinayaang masaktan. Kaya kanyang hinayaang maranasan yung mga pinagdaanan mo. Kasi may greater picture, may greater purpose, may greater plan ang Diyos sa buhay mo. Alam niyo po, isa sa mga plano ko dati bago ako magpastor, ako po yung mag-abroad. Pero hindi talaga ako makapasa-pasa. Yung mga kasama ko dati sa kumpanya na mas feeling ko mas matalino ako, sila nakapasa, ako hindi. Hindi ko alam. Pero yun pala, kaya hindi ako pinapunta ng Diyos doon kasi tatawagin niya ako sa bayan ng mataas sa kahoy. May mas maganda ang plano ng Diyos. Kaya kung nakaranas kayo ng disappointments noon, may plano ng Diyos. Kung nakakaranas ka na crossroad, ay nalilito ka, ano ba Lord ang gagawin ko? Ako ba'y aalis o mananatili? Ako ba ay, ito ba yung tamang tao o hindi? Kung nalilito ka, sasabihin ko sa iyo, you are in the right direction. Mas tamang landas ka na nakakalito. Kasi ibig sabihin, kailangan mong umasa sa Panginoon. If you don't know what to do or you're in a crossroad or kung may sitwasyon kang hindi mo masagot, you are in the right position para bumalik sa yakap ng Diyos Ama. Hingin mo yung nagbibigay kaysa sa yung ibibigay. Hingin mo yung relasyon sa Diyos kaysa sagot sa tanong. Hingin natin ang Diyos ngayong oras na ito. Tumayo tayo ngayong oras na ito. And I will leave you with a simple prayer. Pwede bang lahat kayo ay hawakan na inyong puso? Kayo ay yumuko at pumikit? Sabihin niyo po ang panalangin ito. Sabihin niyo po, Panginoong Jesus. Galing sa puso, sabihin niyo, Panginoong Jesus, lumalapit ako sa iyo. Humihingi ng kapatawaran. Kung ako'y lumayo sa iyo, patawarin niyo ako. Ako'y naniniwala na ikaw ay aking Diyos, nagkatawang tao, namatay inilibing at muling nabuhay. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas at ang aking mabuting Ama. Panginoong Jesus, ako'y naniniwala na mabubuting bagay ang plano mo kapag humingi ako sa iyo. Salamat po. Ako na lang mananalangin, Panginoon, salamat po sa buhay ng bawat isang nandito. Nawa po, Panginoon, mas tumibay ang relasyon namin sa inyo. Naintindihan namin na hindi po ito all about religion or about reward, but ito isang masayang relasyon sa Diyos Ama. Salamat po. Ngayong oras na ito, manatili ka nakayuko po, hawak ang puso, nakapikit. Ang sabi nga dun sa verse, pabalik nga ng verse, babasahin ko lang uli, ibibigay niya ang mabubuting bagay sa mga humihingi sa Kanya. Ang tanong, nahingi ka ba? Ngayong oras na ito, hingin mo yung mga gusto mong mabubuting bagay na mangyari. Kung hindi mo alam kung makakabuti ba yun sa'yo, hingin mo pa rin sa Diyos. Maring disappointed ka kasi hindi na ibigay yung gusto mo. May mas magandang plano, Diyos. Maring na-hurt ka kasi nasaktan ka noon. May mas mapagandang plano ang Diyos. Pero hingin mo ng mabubuting bagay. Lord, kagalingan ng sakit karamdaman. Sige, hingin mo sa Panginoon. Ibibigay niya, hindi siya madamot. Sabi niya siya ay magbuting Ama na hindi niya ibibigay sa iyo'y bato kapag humingi ka ng tinapay. Hindi niya ibibigay sa iyo ay ahas kung humingi ka ng isda. Come on. Humingi ka sa Kanya.
Nahingi ka sa Kanya ng financial breakthrough. Pues, hingin mo muna sa Kanya na maging tapat ka sa ikapo. Maging tapat ka sa pagbabalik na sa Kanya. Nahingi ka na ma-restore ang relasyon nyo ng pamilya mo. Humingi ka muna ng lakas ng loob upang humingi ng tawad at magpatawad. Nahingi ka ng kagalingan. Hingin mo to, ibibigay niya sa iyo yun. Hindi kalooban ng Diyos ang kamatayan sa sakit karamdaman. Ang kalooban niya ay buhay na mahaba, ganap at kasiya-siya. Hindi niya kalooban na tayo'y mabuhay ng mahirap na kulang. Gusto niya buhay na punong-puno ng kagalakan, ganap at kasiya-siya. Hingin mo sa Panginoon. Ano pa? Kaligtasan ng iyong magulang? Kaligtasan ng iyong asawa? Kaligtasan ng iyong anak? Gusto mo ng negosyo? Come on, hingin mo. Gusto mo na isang magandang negosyo? Hingin mo ang puhunan. Hingin mo, come on. Gusto mo ikapayapaan ng puso? Hingin mo ang kanyang biyaya. Gusto mo'y peace of mind? Humingi ka ng lakas upang magpatawad ng ibang tao. Hingin mo mabubuting bagay. Kahilingan mo ay kapahingahan. Hingin mo sa Diyos. Nahingi ka ng mabubuting bagay. Humingi ka ng patience. Na Lord, tulungan niyo ako maghintay. Tulungan niyo ako maghintay sa plano mo. Humingi ka ng biyaya na habang nag-aantay ay sa Diyos Ama ka, na maglilingkod ka sa Kanya. Mag-win souls ka. Magdadala ka pa ng tao dito sa church. Come on. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon ngayong oras na ito. Na-pray natin to nung January Pero taas ang kamay na nahiling sa Panginoon ng bagong sasakyan. Ikaw, taas ang kamay na nahiling sa ng bagong sasakyan. Hingin mo sa Panginoon ngayong oras. Ano yung specific na gusto mo sa sasakyan? Kung hindi niya kalooban, at least hiningi mo. Kung hindi niya kalooban, baka ibang modelo. Kung hindi niya kalooban, baka hindi pa ngayon. Basta hingin mo. Okay, taas ang kamay. Hingin mo sa Panginoon, ano yung mismong gusto mo sa sasakyan? Come on, Lord, gusto ko po ng bagong BYD M6. Yung electric vehicle. Kaloob, let your will be done in Jesus' name. Amen. Sino nahingi dito sa Panginoon? Sa sariling bahay. Hindi masamang humingi. Wait lang. Ulitin ko. Ang tatanggap lang ng mabubuting bagay ay yung nahingi sa Kanya. Sadyang nasaktan ka nung humingi ka dati at hindi niya ibinigay. Para mas tumibay ang pananampalataya at pag-ibig mo. Pero ngayong oras na ito, sinasabi sa atin ng Panginoon, hingin mo. Sino dito yung gusto may sariling bahay? Hingin mo sa Panginoon, yung pumikit ka, hingin mo, Lord, gusto ko ng sariling bahay. Come on, gusto mo, imagine mo sa isip mo, yung itsura ng bahay mo. Come on. Nilalagay sa puso ko ngayon i-negosyo. Kung may gusto kang negosyo para makaipon ka. Come on, hingin mo yon. Kung ito man ay simpleng tindahan, coffee shop, o lemon shop, come on. Hingin mo to sa Panginoon. Lord, hinihingi ko po ito ngayon sa pangalan ni Jesus. Hinihingi
hinihingi ko mabubuting bagay galing sa'yo. Hinihingi ko po ito. Come on, hingin mo to. Come on. Jesus. Sino po dito ang nahingi ng partner, ng jowa? Taas ang kamay. Hindi. Huwag mahiya. Si Cedric dun, yung Cedric, Mindanao. Tumaas ang kamay. Sino po nahingi dito ng jowa? Long friendship, short. Ano ngayon? Long friendship, short engagement. Ate Mayet nahingi ng jowa. Oh. Ate Mayet. Oh. Tama na daw. Okay. Wala. Hindi, may ni-impress ang Lord sa akin, may nahingi dito. Sino nahingi dito na siya'y makapagpakasal? Taas ang kamay. Taas ang kamay! Hindi naman agad-agad. Yung gusto niyang dream wedding, taas ang kamay. Glendon, Sheila, JM, hindi naman this year. Sino pa? Si Jem, nakataas ang kamay. Si Kai. Wala, okay. Taas ang kamay. Mag-ano tayo ng Sheila, jowa. Oh, jowa daw, sabi ni Sheila. Kasalang church daw. Lord, mabubuting tao at mabubuting bagay ang ibibigay ng Diyos sa atin. Ibibigay niyo po sa kanila yon at sa tamang panahon, makakapagpakasal sila. Amen. Palakpakan natin ang Lord. Come on. Blessings upon blessings. Receive it now. In Jesus'